Okay, para sa ating unang teka moment, syempre bukod sa inaantabayanan na rin natin yung Pasko, malapit na rin syempre ang pagdating ni Pope Francis dito sa Pilipinas. Syempre ito ay magaganap sa January 15 to 19 at mapalad ang lahat ng mga taga Metro Manila dahil magaganap din ang isang misa na gaganapin sa Quirino Grandstand sa Luneta sa January 18. Kung saan nga ang expected dito ay 4 to 6 million ang aattend. Ganun karaming mga katolikong Pilipino ang darating doon. Pero syempre, marami rin mga detalye na ibinigay ang iba't ibang authorities, Carla. Tama, maraming binigay katulad na nga lang sa 15, lalapag o dadating ang Santo Papa sa ating Pilipinas. Galing siya sa Colombo sa may Sri Lanka. After nun, the next day, pupunta siya sa Malacanang, magkakaroon ng misa sa Manila Cathedral. Then on the third day, doon siya pupunta sa Tacloban. Ika-fourth day po ng Santo Papa sa Pilipinas, doon po magkakaroon ng misa sa may Rizal Park. So, siksik talaga yung activities ng Santo Papa pagdating sa Pilipinas. At ito, syempre, marami nangangamba. Wala daw pong major threat na nakikita ang Philippine National Police. At sabi nila, sinusubaybayan o talagang binabantayan nila itong mga lokal na grupo na baka daw manggulo. Pero as of now, wala daw silang nakikitang major threat sa pagdating ng Santo Papa. Actually, pati sa ASEAN na ating sinusubaybayan din, wala silang nakikitang threat dito. So wala pang intelligence report Wala. na may nagpaplano o may nagbabalak na naguluhin yung pagbisita ng Santo Papa. Okay, bukod dyan, para sa ating pangalawang teka moment, ang Pangulong Aquino po ay nasa Singapore ngayon para sa kanyang 2-day working visit. At nakasama niya kahapon si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. At tinanong nga siya ng Prime Minister ng Singapore, meron ka na bang napipisil na successor mo? Kasi interesado ang Singapore dyan dahil alam nila na mabuti na yung tinatahak ng Pilipinas at saka mabuti yung relasyon ng Singapore. Gusto nilang malaman ngayon kung maipagpapatuloy ba ito ng susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas at syempre yung commitment natin sa ASEAN. So ito yung tinatanong. So ang siniguro naman ng Pangulong Aquino na kung sino man ang papalit sa kanya, ay siguradong ipagpapatuloy yung kanyang mga reformang ginawa. Tinanong din ng Prime Minister ng Singapore yung kausapin sa West Philippine Sea at sinabi naman ng ating Pangulo na wala naman tayong balak na makipaggera sa China, kundi sa mabuting usapin. Alam mo, ang concern dito ng Singapore, dahil itong West Philippine Sea, ito yung area daanan to ng trading Yes. From Singapore and Philippines din. Tinatransfer yung mga produkto, Singapore, Philippines at China. Kaya mas mabuti na rin na gano'n ang mga sagot ng Pangulong Aquino. Oo, actually kahapon nga kinamustapan ni Singapore Prime Minister yung pagkikita nung APEC, yung nangyaring APEC, no? Ng Pangulo ng China at saka ni Pangulong talaga Aquino. ng pagkikita at pag-uusap kahapon ni Singaporean Prime Minister at ng ating Pangulo. And so mabuting mas napatatag ang bilateral relations ng Singapore at Philippines. Kaya naman mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin ating live discussions. Ngayong Workday Wednesday, unang-una dyan, pag-uusapan natin ang startup technology. Ano nga ba ito? Pag-uusapan din natin ang Sea Lift and Amphibious Force ng Philippine Fleet. At syempre, pag-uusapan din natin ang National Biotech Week. Alamin naman natin kung anong pinuntahan ng Good Morning Boss sa ETC. Makakasama niyo din po ako sa One Life Food. Mapapanood din natin ang I Love My Culture at ano kaya ang pinuntahan ni Dayan Medina sa Exclusive. At bukod po sa Telebisyon ng Bayan, pwede nyo rin kami makasama sa Facebook, sa facebook.com/gmorningboss, sa Twitter, @twitter.com/gmorningboss, at sa YouTube PTVPH. At syempre, para mapanood ang live streaming saan man kayo sa mundo, sa www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil marami pa tayong mga interesting topics na pag-uusapan sa pagbabalik ng Good Morning, Boss!